Ang nangyayari ngayon sa isang mangangaral na nangangalang Pastor Apollo Kibuloy ay kahayagan na totoo ang mga nasusulat sa banal na kasulatan. Ito ay isang kahayagan na kapag ka ang isang bagay na isinulat ng mga propeta para mangyari at matupad sa ayaw nating sa gusto, ganun-ganon mananayo, ganun-ganon ang mangyayari. Ang babasahin ko sa inyo, 2 Korinto 11, 14, 15, at napapansin ninyo na ang binabasa ko palagi ay yung dating salin. Ito ang nakasulat. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Wala tayong magagawa. Kasi si Satanas, talagang yan ang papel niya sa mundong ito, mapagkunwari. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro, mapagkunwari din yan. Ministro naman ay mapagkunwang nawaring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa katotohanan, hindi lamang si Ginoong Kibuloy ang may kaso na. May mga mangangaral sa ating bansa ngayon na nakasampa ang kaso sa mga hukuman na ang kaso ay tungkol sa kanilang mga aktibidad na pangkasiyahan sa katawan. Dito sa nakasulat na ito, may binabanggit. Pag-aralan ninyo, ang kanilang wakas, ibig sabihin yun ang kahahantungan niya, ay sasang-ayon sa kaninyang ginawa. Ano ba ngayon ang nakikita nating inihahayag ng mga dating miyembro mula at galing sa kanyang samahan na hindi nakatiis, tumiwalag, umalis? Yun ngayon ang nagpapahayag sa Senado tungkol sa kanyang mga ginawa. At yung mga ginawa ng yan, ang sabi ng Biblia, sasang-ayunan yan ng magiging wakas niya. Ano ba ang magiging wakas ni Ginoong Apollo Kibuloy? Ang magiging wakas niyan na binabanggit yaong siya na kung magpakilalay appointed Son of God, ngayon appointed to be in prison ng mangyayari sa kanya. Bakit? Ito na kasi yung panahon na huhukuman na siya batay sa kanyang ginawa. Hindi niya matatakasan yan, anuman ang husay at galing ng sino mang abogadong magpapayo sa kanya. Ngayon, ano ang mga katibayan na talagang ang lalaking ito na nagkaroon ng samahan sa ating bansa na kanyang pinamumunuan talagang naging ministro ni Satanas? Ang ating babasahin sa inyo ay isang bagay na sinabi ni Kristo tungkol kay Satanas. Yan ay nasulat sa Juan 16:11. Ganito yung nilalaman. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. Sino ang tinutukoy ni Kristo sa kanyang salitang yan? Yan ay si Satanas. Na ano ang sabi ni Kristo kay Satanas? Hinatulan na siya. Ano ang kanyang kategorya sa mundong ito na ating kinalalagyan? Siya ang ipinakikilala ni Kristo na prinsipe ng sanglibutan. Akalain ninyo ang ginawa nitong mangangaral na ito, na overtikan niya pa ang kalagayan ni Satanas. Dahil si Satanas ay prinsipe ng sanglibutan o ng mundong ito, siya naman, ang sabi niya, siya ang may-ari
ng buong sanglibutan. Abay, maski si Satanas ay magagalit sa kanya. Bakit? Yung pwesto ni Satanas ay inaagawan niya kung mismo si Kristo, ang sabi kay Satanas, prinsipe, siya, sino nagsabi sa kanyang siya may-ari ng buong sanglibutan? Yung utak nagmaganak sa kanya, isipan at galing yun kay Satanas. Ano pa ang isa? Nakahayagan at katibayan na talagang pinapatnubayang siyang maigi ni Satanas. Ang babasahin ko sa inyo, itong nakasulat sa Ezekiel 18:4. Narito, ang nagsasalita rito, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Lahat ng kaluluwa ay akin. Kung papaano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ito ay posisyon ng Panginoon Diyos na nasa langit. Siya ang may-ari ng lahat ng kaluluwa ng tao sa mundong ito. Ano ang ginawa ng pastor na ito? Inalis niya ang posisyon ng Diyos at siya ang pumalit. Paano yun? Sinabi niya na pag-aari niya na rin ang kaluluwa ng tao sa mundo. Tanong, kaisipan ba yun ng Diyos o kaisipan ni Satanas? Abay, walang sino man, maski si Satanas ay hindi nakapagsalita ng ganyang klaseng salita na kanyang inaangkin na siya na ang may-ari ng kaluluwa ng tao. Kaya ano lang ang nanggaganap ngayon sa kanya? Kung totoo na siya na nga may-ari ng buong mundo at pag-aari niya na tayo, yung kaluluwa natin, bakit nangyayari yung ganyan sa kanya? Ang katibayan ng kanyang nagaganap sa buhay niya ngayon ay ang sinasabi ng Biblia. Ang pinakawakas mo ay sasang-ayon sa iyong mga ginawa. Kaya wala na tayong magagawa pang tulong na may tutulong natin sa kanya dahil siya mismo ang nagdadala ng mga ikasasama niya dahil sa kanyang ginawa.